Mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka ring makukuhang mutya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa'yo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga
at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman lalo na nga ng mga kabataan at siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica, mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon, sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Nakakita ka na ba ng palaka? Partikular na, ang uri ng palaka na kung tawagin nga ay Hawaiian frog, o toad sa Ingles. Batid mo ba na ang hayop na ito ay hindi lamang nakatutulong upang mabalanse ang ating ecosystem o ang ating kapaligiran, sapagkat maging ito man ay nagtataglay ng mga agimat, bertud at mga talisman. Halika at baka minsan mo na itong natagpuan. Hello, what's up? Your best here.
Sa videong ito ay ating alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang taglay ng bertud na pawang sa mga klase ng palakang ito lamang makukuha at kung saan mo nga ba ito maaaring matagpuan. Hawaiian frog o palaka, isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga Buffonidae na kilalang nagtataglay ng mga madudulas na katawan, maikling mga binti at baku-bakong likuran. Bagaman mayroong pagkakaiba ang toad sa mga palaka, subalit sila naman ay nasa iisang kategorya lamang. At ang toad o Hawaiian frog kung tawagin sa mga probinsya ang ating pag-uusapan. Maaaring naalala mo pa nga ang bili ng mga matatanda na huwag mong paglalaruan ang mga palakang ito sapagkat maaari kang masalinan ng mga kulugo buhat sa balat nito. Subalit, hindi po iyan totoo dahil ang mga kulugo sa likod ng palaka ay ang isang humps na pumoprotekta sa kanilang mga parathyroid glands at wala itong kinalaman sa mga kulugo na meron ang tao. Madalas nagpaparami ang mga palakang ito sa mga lawa at mga sapa. Subalit, kadalasan silang naninirahan sa mga mamasa-masang kagubatan. Alam nyo ba na sa tuwing maghahanap sila ng mapapangasawa o sa panahon ng kanilang pagpaparami ay hindi nila pinapatulan ang kanilang mga kapatid o mga kapamilya? Iyan ay sa pamamagitan ng pagkilala nila sa mga tunog o mga huni o mga vocalization ng mga kapatid nilang lalaki. Hindi ba't nakakabilib ang kanilang mga abilidad? Bagamat ang ilang uri ng palaka ay kinakain, subalit ang Hawaiian frog na ito ay hindi isa sa mga kinakaing uri ng palaka. Subalit ito naman ay pinaniniwala ang nagtataglay o nag-iingat ng isang klase ng bertud o mutya, ang bertud ng palaka. Isang klase ng bitak ng mineral na maaaring makuha mo nga sa mga lugar na pinamamahayan ng mga Hawaiian frog. Ito ay may itsurang maihahalin tulad nga sa likod ng palaka. Kadalasang kulay dilaw at baku-bakong hitsura. Ito ay maaaring makita sa mga yungib ng mga malalaking puno, sa mga ugat at sa ilang mga butas ng malalaking bato. At pawang bibihira lamang kung matagpuan. Subalit ano-ano nga ba ang gamit ng bertud na ito? Ang bertud ng mga palaka ay mainam at pinaniniwala ang maaaring makatulong sa iyo upang mapabilis ang pagbubukas ng inyong sixth sense o kamalayan. Mainam din itong pampaswerte sa mga pagninegosyo o mga kabuhayan at pantaboy ng mga masamang elemento. Bagaman limitado lamang ang kakayahan ng bertud na ito, subalit napaka-rare at napakamahal pala ng batong ito na umaabot nga kadalasan ng hanggang 75,000 piso o higit pa. Kaya kung sakaling makakita ka nito, ay huwag ka nang magdalawang isip pa at kunin mo ito sapagkat maaari mo itong gamiting koleksyon ng mga bertud at gamit mo at pwede mo ring maibenta sa mataas na halaga. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng karne ng palaka? Ano ang lasa nito? At ano naman ang tawag sa inyo ng palakang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Naniniwala ka ba sa swerte? O mas pipiliin mo ang sipag at tiyaga? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang natatanging agimat o pampaswerte mula sa alitaptap. Marami ang mga kababayan natin ang nangingibang bansa upang makaipon at magkaroon ng muntiman o malaking negosyo. Subalit alam nyo ba na hindi naman lahat ng sumubok magnegosyo ay naging maunlad o successful dito. Kahit pa nga naging masikap sila at matyaga. Ang ilan sa mga pinalad sa ganitong larangan ay may kanya-kanyang paniniwala. Gaya na lamang ng mga Chino. Naniniwala sila sa mga signs o senyales o mga pampaswerte. Subalit alam nyo ba na may isang natatanging pampaswerte pala na makukuha sa dilim? Oo,
Tama ang iyong narinig, sapagkat bago mo ito makuha ay kailangan mo munang mag-abang sa dilim. Ito ay ang mutya ng alitaptap, o fireflies o lightning bugs sa Ingles. Isang uri ng kulisap na kadalasang makikita at mapupuna lamang sa dilim ng gabi, dahil sa taglay nitong kislap at ningning. Ano nga ba ang alitaptap? Ang alitaptap ay isang insektong kabilang sa Lampyridae family. Ang sinasabing mayroon daw mahigit sa 2,000 uri ng species. Kadalasang namumuhay ang mga alitaptap sa mga mamasa-masang rehiyon o tropical na bansa. Nagkakaroon ng liwanag ang insektong ito dahil sa chemical reaction na kung tawagin ay bioluminescence. Ito ay bunga ng isang organ ng alitaptap na kayang kumislap sa tulong ng luciferase at magnesium, at kadalasan ngang makikita sa ibabang bahagi ng katawan ng alitaptap. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang matatanda at ng mga antingero na ang insektong ito ay nagtataglay ng swerte. Hindi ang mismong insekto, kundi ang bahay nito. Karaniwan itong isang kumpol ng dahon na kadalas ay makikita sa puno kung saan nananahan ang mga alitaptap. Kunin daw ito at patuyuin. Mainam itong gamiting panghalina at pampaswerte, lalo na sa mga negosyo. Tiyak daw na dadagsain ka ng mga customer gaya ng isang grupo ng mga alitaptap sa isang puno. Ibalot daw ito sa pulang tela at isabit sa inyong tindahan sa bubungang bahagi o kaya na may ilagay sa inyong pitaka o wallet. Pangontra din ito sa mga malas at magaan sa kabuhayan. Minsan ay ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng bao o agimat na bao. Nais mo rin ba ng pampaswerteng ito, kabayan? Tandaan na ang swerte man ay nasa sa iyong mga kamay. Kung ito ay hindi mo sasamahan ng sipag at tiyaga at dasal, ay tiyak na ang taglay mong swerte ay kulang na kulang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Kulisap, insekto, mga nilalang na sa gabi lamang madalas lumalabas o mas kilala nga natin sa bansag na beetles. Lalo na nga kung ito ay mahuli mo at mapagmasdang mabuti. Beetle, nakabilang sa mahigit sa 30,000 species ng mga insekto sa pamilya ng mga Scarabidae. Subalit batid mo ba na ang mga insektong ito pala ay may kakayahan ring makagawa ng mga mutya na pawang sa mga lungga o pugad na bahayan lamang nila mo makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang gamit na buhat nga sa mga insektong beetle o Scarabeetle. Papaano nga ba ito makukuha at kung ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang Scarabeetle o beetle ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5 mm hanggang 12 cm sa pinakamalaki nitong anyo. Sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antennae kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid nyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro? Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang namamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon, at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mumunting butil ng solidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon,
sa tulong ng mga Beatles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang bertud umutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayun din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Bagkus ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng Beatles sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan para kung sakali alam mo ang kalikasan.